Dear Kuya Poy, ako po si Gina, 31 years old mula dito sa Zambales. 2 taon na akong kasal sa asawa kong si CJ. At aaminin ko sa 2 taon naming pagsasama ay siya mismo ang tumatanggi sa tuwing niyayaya ko siya na may mangyari sa amin. Oo, Kuya Poy, kung ako ang tatanungin ninyo, ganito kasi yun. Ako yung tipo ng tao na bumabangka at nagpapasaya sa usapan kasama ang mga kaibigan. Kaya masasabi kong hindi naman ako ganoon ka-boring kasama. At aminado akong medyo naughty o pilya akong babae sa tuwing napag-uusapan namin ang mga bagay na sabihin na nating medyo rated PG hanggang rated X. Kaya naman ganito rin ang pagtrato ko sa mister ko sa tuwing may hinihingi ako sa kanya. Pero kasi Kuya Poy, imbis na maingganyo, ay umiiwas ang asawa kong si CJ kesyo marami raw siyang ginagawa o kung hindi naman ay pagod daw siya. In short, tumatanggi nga. Noong minsan nga nang isama ko ang asawa ko, Kuya Poy, sa birthday ng isa sa mga barkada, as usual, ito na naman ako. Nagsisimula na naman ako mag-open up sa kanya sa kaparehong bagay na madalas ko namang sinasabi at ginagawa. Nagulat na lamang ako nang bigla na lamang sumagot itong asawa kong si CJ na hindi naman niya madalas ginagawa. Kasi nga, siya yung tipo ng tao na tahimik lang. Ang bulalas ng mister ko sa akin, Kuya Poy, pagdating daw sa kabastusan, ay doon lang daw ako magaling. Siyempre, agad kong tinanong si CJ kung may problema ba. Masakit man, pero nakatikim ako ng pangit na sagot mula sa lalaking pinili at pinakasalan ko. At ayon pa kay CJ, ay nagiging balyena na raw ang itsura ko. Iyan ay kahit wala pa raw kaming anak. At hindi pa dyan natapos, Kuya Poy, ang panlalait ng aking mister. Kasi nagawa niya rin akong ikumpara sa mga kaibigan ko na kahit nga raw na kesyo may 2 anak na, ay sexy pa rin daw kung titingnan. Labis po akong nasaktan ng pagkakataong yun. Dahil hindi ko inaasahan na kay CJ pa manggagaling ang mga salitang sinabi niya. Isipin niyo na lang, sarili kong asawa pero nagawa akong saktan at insultuhin ng harap-harapan. At matapos nga ang eksenang yun ay hindi na kami ganun masyadong nag-iimikan. Wala na masyadong ingay sa loob ng aming tahanan. At ang tanging mga pinag-uusapan na lamang namin ay ang pagdating sa mga bayarin ng mga bills at iba pang mga responsibilidad sa bahay. Sa totoo lang, Kuya Poy, nasasaktan ako ng sobra sa nangyari. At hindi ko alam ang gagawin ko ngayon, ni hindi ko alam kung papaano ko uumpisahan na kausapin ng masinsinan ang asawa kong si CJ. Ni hindi ko nga alam kung ako ba ang dapat na mag-umpisang manuyo sa kanya. Hanggang dito na lamang ang storyang ibabahagi ko sa inyong magandang programang Heart to Heart sa 105.9. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Gina. Napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi nitong si Gina para sa ating Dear Kuya Poy, kung saan nga ang kanyang asawa ay parang ala na raw, ala ng interes sa kanya, lalong-lalo na doon sa mga moments ng kanilang sexy time. Kapag ka nagyayaya daw itong si Gina, siya ay naglalambing sa kanilang
sa kanilang kwarto ay wala nang dating para doon sa kanyang mister na si CJ at 2 years pa lamang silang kasal, wala pa silang anak. Ganyan po ang sitwasyon. Nga lang, kumbaga ay ibang-iba ang tingin nitong si Gina sa asawa niyang si CJ dahil nga parang hindi niya nakilala. Actually, dahil nga po itong si Gina di umano, sabi niya, siya yung live wire ng kwentuhan kapag ka magkakasama ang mga magbabarkada. At dumarating pa nga doon sa punto rin na kahit na mga naughty na yung usapan kasama ang kanyang mga kaibigan noon at kahit si CJ ay game na game itong si Gina. Okay. Sige, nako, isa-isahin natin ng bahagya Gina, itong mga issues mo kay CJ. Sabi mo wala na siyang interest sa inyo. Pagdating doon sa 3-letter word na sagrado. Yan, sa SEX. Okay, sa mag-asawa. Ayan, more than the physical reason na binanggit doon sa bandang huli dahil nga na-insulto na itong si Gina sa mga sinabi rin itong si CJ. Alamin mo muna. Okay, alamin mo muna. Kumusta ba ang estado ng kabuhayan halimbawa nitong si CJ? Kumusta ba siya sa trabaho? Baka meron siya mga issues na hindi lang nababanggit sa'yo. Mukha ba siyang stressed? Yan na ang unang-una. Ano ba ang pinoproblema? Stressed ba siya over something? Or whatever, kung ano man yan, alamin mo muna. Diba? Kaya ka natatanggihan. Kaya sinasabi, laging pagod ako. Ayoko ng sexy time ngayon. Kaya naman, baka under medication, baka may iniinom na gamot itong asawa mo na si CJ kung saan ay medyo nababawasan nga yung performance niya at nafu-frustrate siya kapag kayo ay magse-sexy time. Kasi totoo po yan sa mga kapatid po natin dyan, may mga gamot na medyo nakapagpapababa nung performance level natin sa kama. Okay, pagdating sa mga gamutan, kung meron siya niyan, kailangang unawain mo rin. At alamin niyo sa doktor ninyo, when is the best time ba para gawin ang sexy time? Bago ba niya inumin yung gamot na yun o pagkatapos? Ilang oras bago, ilang oras pagkatapos para medyo nag-subside na yung effect. Especially mga nagpapababa ng BP, 'di ba, ng mga gamot. Yan, yung mga ganyan medyo nababawas-bawasan din yung sexual performance natin. May nagta-thumbs up sa akin. Hindi ko na sasabihin kung sino. Isang malapit na kaibigan. 'Di ba? Kasi nga may mga ganun. 'Di ba? Kaya hindi tayo basta-basta nagtataas dapat ng kilay, nagtataas ng boses at nagtatampo sa ating mga partner. Ayan. Okay. Eto naman, kung sakasakali, wala nga dyan, hindi siya stressed, wala rin siyang medication, walang iniinom na gamot, yung pagiging naughty mo naman sa mga usapan kasama mga kaibigan mo, Gina, mukhang kailangan mo na yang gawan ng paraan, mukhang kailangan mo nang mag-adjust. Definitely, dahil nga mag-asawa na kayo, itong si CJ, baka hindi na siya komportable na ikaw ay nakikipagbiruan pa tungkol sa mga, alam mo na, sa mga sexy sexy conversations kahit pa kasama nyo ang inyong mga kaibigan. Kasi may mga nagbabago na ganyan Kumbaga natatakot sila na naku, baka maikwento ako nito. Yan, sa mga harap ng kumpare ko, ng mga kumari ko. Ay, ikaw naman, mag-asawa tayo pero wag mo namang huwag ka na masyadong game na game sa ganyang klase ng mga usapan. 'Di ba? Baka hindi na siya komportable. Intindihin mo yun. Definitely turn off na si Mr. doon. Kaya naman ikaw, medyo maghinay-hinay ka na rin pagdating sa mga biruan na ganyan. Kasi marami namang mapaghuhugutan ng pagpapatawa, pagpapasaya sa mga kaibigan ng hindi kailangan ng kwentong may kinalaman sa sex. 'Di ba? Ganoon naman yun yung walang bastusan. Yung clean fun lang. Baka pwedeng ganun, mga kengkoy lang.
o not necessarily naughty o yung may kinalaman nga doon sa mga pangyayari sa ibabaw ng kama. Ayan, tsaka kasi, alam mo yung mga biruan na ganyan, yes, it's fun, paminsan-minsan sa harap ng mga tamang tao, pero kapag ka kasi may asawa ka na, very private na dapat yung usapan na yan. Actually, hindi lang basta pribado, yan ay sagrado na. Sagrado na dapat ang pagtrato doon sa mga bagay na nangyayari sa loob ng inyong kwarto. Lalo na kapag ka may asawa ka na nga. Baka hindi na talaga yung, anong tawag mo rito? Hindi naman sa hindi interesado, it's just that hindi na komportable si partner sa mga kinikwento mo, sa mga ipina-punchline mo. Okay? Dahil baka sa bilis ng bibig mo, bumagal ang utak mo na ikwento mo yung nakakatawang eksena sa kwarto kasama siya. 'Di ba? Nakakahiya naman sa ibang mga kaibigan ninyo. Baka ayaw niya na ng ganon. But of course, hindi pa rin yun lisensya para insultuhin ka naman itong si Mister pagdating doon sa usapin ng bigat mo o ng itsura mo ngayon. Kung nadagdagan ang timbang mo, hindi naman dapat doon mauwi yun. Oo, pero yung pagpapaalala sa partner na medyo napapalakas tayo ng kain, mukhang napapaalat na naman, hindi lang naman sa paglaki ng partner 'di ba? Napapaalat na naman yung mga tinitira mo, hindi ka nagiinom ng tubig, hindi na tayo dalawa nag-e-exercise, responsibilidad na natin yan sa isa't isa bilang may asawa. 'Di ba? Kaya yung laging pagpapaalala, alam nyo, si Mrs. Popoy napakasipag na magpaalala. Ako nag-iisip pa lang ako ng pagkain. Sabi niya, nako, yung ano naman ang gusto mo dyan, yung sausawan na naman yung maalat na naman. Ganun 'Di ba? Ganoon na nangyayari. Kaya responsibilidad natin sa mga partner. Huwag natin silang hintayin na kaya nung sinabi ni CJ kanina, masakit man huwag nating hintayin na dumating sa punto na naku, nagmukhang balyena niya. 'Di ba? Bago pa dumating doon, medyo paalalahanan na natin na napapalakas na tayo sa kain. Yan yung mga ganyan. But still, alam mo, dahil nga sa nasabi na rin sa'yo nitong si CJ ng asawa mo, yung kanyang gustong sabihin sa isang pambihirang pagkakataon dahil sabi mo tahimik na tao pero kinulit mo ulit na mag-sexy time kayo, nasabihan ka mukha ka ng balyena, wala pa tayong anak, ganito ganyan. What do you do naman? Okay? Ano naman ang gagawin mo? Ano ang willing ka? Ikaw ba ay komportable pa sa timbang mo? Ikaw ba ay komportable pa sa timbang mo, Gina? O nahihirapan ka na rin? 'Di ba? Yung mga ganyan, yan yung katotohanan na kailangan din nating tanggapin. Kahit pa hindi maganda yung pagkakasabi sa atin, yung paraan ng pagkakasabi sa atin, pero yung concern ay genuine naman. Okay? Ayan, pero mas maganda na upuan yung mag-asawa yan, pag-usapan, ano ba ang mga kailangan, mga adjustments na gawin. Unang-una, sabi ko nga sa'yo, sa pakikipag-usap sa mga kaibigan, kung paano ka makakapagpasaya sa kanila, definitely meron ka nang dapat baguhin doon. Hindi na komportable ang partner mo. Doon sa bigat mo, madali lang naman yan. Kung parehas kayo nitong si CJ na pagtatrabahuhan yan. Okay? At syempre, doon naman sa usapin ng lambingan, well, kailangan lang talaga na ibalik ang init ng inyong pagmamahalan. Kahit pa nga gaano natin itanggi rin kasi, Gina, na physical lang naman nakaanyuan yung kahit nang pumangit ako, mahal ako niyan hindi nga ganoon meron ding talagang role yung ating physical na itsura sa kung papaano rin gaganahan, mag-iinit yung partner natin. Pero kahit nga yung iba dyan, medyo nadagdagan yung bigat, yung timbang, pero they are healthy, maalaga pa rin sa katawan, walang problema ang kanilang sex life. Sa'yo baka meron talaga. Baka yung communication nyo rin, baka mas iniintindi mo yung pagpapatawa. Pagpapasaya ng mga kaibigan mo kay CJ. Merong mga bagay kasi, Gina, kahit na magaling ka magpatawa, na kailangan yung mga taong importante, lalo na ang asawa mo, ay seryoso na kinakausap mo. Hindi yung laging patawa lang tayo. Okay? Medyo kasi kapag laging nakapatawa ka na lang, di mo na alam kung sineseryoso ba ako nito o hindi na. 'Di ba? Yan din ang dapat mong pag-isipan, Gina. Kaya kung mag-uusap kayo ng seryoso, yun seryoso talaga. Para yan sa
kaligtasan ng inyong pagsasamang dalawa. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,